Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 19, 2024. And ang pag-uusapan po natin ngayon is all about the culture of love, no? Yung love na hindi sa feeling lang, something much more complex than that. Love na galing po sa ating Panginoon. Mula sa Kanya at para sa Kanya. And nakikita po natin ito mula sa Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7, no? Na nagsasabing, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give to you today are to be on your hearts. Impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Sa Tagalog, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So sinasabi raw po rito na mahalin po natin ang ating Panginoon. Love God. Mahalin po natin ang ating Diyos. Hindi lang po sa romantic way. No. We need to love them with our heart, our soul, our body, everything that we have. Every single inch of our existence dapat po nagsiserve and nagmamahal sa ating Panginoon. And hindi lang po dapat tayo ang magmahal sa Panginoon. Dapat daw po, tinuturuan din po natin yung mga magiging anak or mga anak natin upang mahalin siya. Pati na rin yung mga tao sa pamilya natin. At dapat po sa lahat ng ginagawa natin, merong pagmamahal sa Panginoon. Talagang napakaganda kapag minamahal natin yung Diyos, no? At lalong-lalo na kung pinapakita natin yon through our words and actions. Kasi lagi po nating iisipin na God's greatest commandment, yung pinakamabigat niyang utos, is our greatest commitment. Yung pagiging committed natin sa Kanya at sa Kanya lamang. Wala nang iba pa. Yung pagiging matatag natin sa relasyon natin sa Kanya. Yun po yung commandment na nagpapalakas sa atin, na tunay na naglalapit sa atin sa ating Panginoon. Dahil yung Panginoon po, God wants us to build a God-loving family culture. Ngayon, ano ibig sabihin ng God-loving family culture? Ito po yung kasanayan sa ating mga sambahayan upang gumawa ng mga aksyon o Christ-like responses na nagbibigay ng positive result sa relationship natin with God. Kumbaga, yung mga binibigay po natin, lalong-lalo na sa loob ng ating pamilya, is dapat nakalaan sa ating Panginoon. Dahil yung God-loving culture po, yun po yung best family legacy na maaari nating makuha. Ito po yung legacy na hindi mawawala. No matter how many years has passed, how many decades, how many centuries, yung legacy po na yon, as long as kini-carry out ng different generations natin, hindi po yun mawawala. Hindi po yung makakalimutan ng ating Panginoon. Aalalahanin niya po na yung family natin ay merong God-loving family culture. And yung God-loving family culture na yon, yung magtatawid sa atin, yung magagabay sa atin tungo sa successful life. So, paano ba natin ito ma-apply, no, sa ating buhay? Unang-una, let's commit to loving our God through faithful obedience. Isa po sa mga effective na pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos is yung pagpapakita ng walang sawa at walang pinipiling oras na obedience natin sa Kanya. Yung mga utos niya, yung mga teachings niya, dapat sinasabuhay nating lahat. In every aspect of our lives, no? Sa trabaho, sa school, sa church, sa pamilya, sa mga kaibigan, in every single thing we do. Walang oras dapat na sinusuway natin yung Panginoon, no?
And in that way, napapakita talaga natin na mahal natin siya. Natulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only Son para maligtas tayo. That is the standard, no? That we should aim to achieve when it comes to love. Because love is not a shallow feeling. Love is a commitment. Love is determination to do everything for the greatness, for the glory of the ones that you love. And bukod po dun sa pagkakaroon natin ng faithful obedience, dapat din pong pinapractice natin yung sinabi kong God-loving family culture. Dapat yung sambahayan natin, yung nagiging living testimony, yung account ng kagitingan ng ating Panginoon. And paano po natin ito magagawa? No? Unang-una, bumuo po tayo ng bagong perspective. Hindi lang po sa sarili natin, pati sa pamilya natin. Ng perspective na iniisip natin yung kung ano man yung kaganapan sa heaven, sa kalangitan. Yung culture na present doon sa kingdom of God. Dapat yun po yung ini-aim natin. Dapat yun po yung gusto nating i-achieve sa buhay, sa ating pamilya. Not this worldly view, not this worldly culture. Kasi yung mundo po natin, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng temptation. Pero yung mundo po, or yung kingdom of God, yan po yung purest and most righteous place. And sa place po na yun, makikita po natin yung purest and most righteous culture. That's the heavenly culture. And yun po yung dapat na ina-aim natin. So, yun lamang po ang aking daily devotion. Naway marami po tayong natutunan. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let's all give glory to God.